nakikita din natin na yung iba sa inyo talagang sobrang sipag nyong magtrabaho. Itong kasipagan nyo sa pagtatrabaho guys, may kaakibat na swerte yan, okay? So this is the energy of good luck, good fortune, swerte, mga kapiksi pagdating sa kaperahan. So, and itong mga swerte na to guys, ito yung mag-aalis sa inyo sa inyo from financial stagnation, lalo na kung palagi kayong kumikilos. For some of you guys, I'm sensing na maaaring meron kayong matanggap na good news na may kinalaman sa trabaho or sa pera. So let's say for example, meron kayong nilalakad ng mga loan. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money Money Come to Me. Ito yung ating money reading mga kapiksi para ngayong January para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Shuffle ko yung cards guys, anahin ko yung energy ng money, tapos yung energy ng Pisces. So, ito yung energy ng money, mga kapiksi. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Pisces. Ito, guys. So, Pisces, kayo ay represent ng King of Cups sa ating spread. Ito yung combination ng positive and negative energy, mga kapiksi. Comment down below if feeling na naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. So, money come to me, mga kapiksi. Yan yung mga money affirmations na palagi ko sinishare para ma-attract nyo yung pera sa buhay nyo. At saka, palagi ako may pera and palagi ako nagkakapera. Palagi nyo lang sabihin yung mga affirmations na yan, guys, on a daily basis para talagang maramdaman nyo yung pagpasok ng kaperahan sa inyong buhay, mga kapiksi. So, meron tayong presence dito ng earth signs, guys, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, you may be dealing with an earth sign, mga kapiksi. For some of you, maaaring may earth element ka sa iyong natal chart. Ito yung combination ng positive and negative energy, guys. Meron tayong vibes na negative energy dito. Yung iba sa inyo, guys, parang somebody na very controlling, guys, or maaari may pagka-micromanager ito. Let's say for example, for some of you baka nagtatrabaho kayo, nangangamuhan kayo mga kapiksi, tapos yung mga boss nyo or yung amo nyo or yung supervisor nyo, ganyan, parang meron siyang tendency na mag-micromanage, no? Ibig sabihin ng micromanager, parang lahat nakikita niya, no? Lahat ng ginagawa mo, palagi niyang minomonitor, bawat kilos mo, ganyan, parang CCTV. Tapos parang itong person na to, ayaw niya na hindi ka, parang ayaw niya na nakikita ka na hindi ka kumikilos. Kasi parang feeling niya kapag hindi ka kumikilos, hindi sinusulit yung bayad sa'yo, mga ganyan-ganyan. Kaya itong person na to parang medyo mahigpit or medyo strict, mga kapiksi. Pero mararamdaman din natin yung pagluwag nito, no? So, maaari magkaroon ito ng pagbabago, guys. If ever man na naka-resonate kayo, mga kapiksi, yung mga amo nyo malulupit sa trabaho, pwede nyo pakinggan yung subliminal natin, pampabait ng boss, and mga katrabaho, super dami na ng success stories nun, marami na tayong kapiksi na natulungan doon, guys, super effective nun para maging harmonious yung relationship nyo sa inyong mga boss, mga kapiksi, and sa mga katrabaho nyo na rin, guys. And yung iba naman sa inyo, guys, nakikita na, yun lang naman yung nakikita natin sa negative, mga kapiksi. Pero nakikita din natin na magkakaroon din ng pagbabago ito, okay? So, again, sabi ko nga, pakinggan nyo yung subliminal na yun, yung nasa channel natin, para makakita talaga kayo ng magandang pagbabago sa mga boss nyo. On the good side, guys, nakikita natin na mas nagiging mature na kayo sa pag-handle ng mga finances nyo. Yung iba sa inyo parang mas natututo na kayo mag-budget, or parang mas gusto nyo nang matutong mag-budget ngayon, yung pag-handle ng finances nyo, hindi na kayo, parang nagmamature na kayo, hindi na kayo basta-basta gumagastos lang for once, pero mas pinaprioritize nyo yung mga needs nyo, mga kapiksi. And nakikita din natin na yung iba sa inyo talagang sobrang sipag nyong magtrabaho. Itong kasipagan nyo sa pagtatrabaho, guys, may kaakibat na swerte yan, okay? So this is the energy of good luck, good fortune, swerte, mga kapiksi pagdating sa kaperahan. So, and itong mga swerte na to, guys, ito yung mag-aalis sa inyo
sa inyo from financial stagnation, lalo na kung palagi kayong kumikilos. For some of you guys, I'm sensing na maaaring meron kayong matanggap na good news na may kinalaman sa trabaho or sa pera. So let's say for example, meron kayong nilalakad ng mga loan, nag-a-apply ng mga loan or nag-a-apply ng trabaho, nag-a-apply ng mga new job, nagpapasa ng mga resume, ganyan. Okay, pasensya na. Palagpasin muna natin. Ayan, maraming ganyan sa namin guys, sa subdivision namin, yung mga dumadaan na ganyan. Sorry. Anyway guys, for some of you, parang makatanggap kayo ng mga some kind of good news, no? Na may kinalaman sa mga ina-applyan nyo. Parang update ito guys. Pwedeng ina-applyan nyo ng trabaho or ina-applyan nyo ng mga loan or paluwagan, ganyan. Makatanggap kayo ng magandang balita dyan, mga kapiksi. And maaari din magdala sa inyo. Maaring dyan magsimula yung pagbabago ng swerte sa buhay nyo. Okay? So, i-mind nyo na to guys sa comment section. Mind good luck, mind good fortune, mind swerte. And pagdating sa swerte affirmations guys, isang affirmation lang talaga yung sinasabi ko. Pagdating sa swerte, no? Swerte ako, swerte ako, swerte ako, swerte ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Okay? So, i-comment nyo na yan sa baba guys para matandaan nyo. I-memorize nyo mga kapiksi, tapos palagi nyo sabihin araw-araw, no? Swerte ako, swerte ako, swerte ako, swerte ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Especially kung minalas kayo ngayon 2023, no? At hindi kayo nakaranas ng swerte talaga. Ngayong 2024 guys, wag na kayong pumayag na malasing kayo. And palagi nyo sabihin na swerte kayo and unti-unti magbabago yung swerte nyo mga kapiksi. Okay? And yung mga pinapamain ko sa inyo guys, i-comment nyo sa baba, no? Sa comment section. Mind swerte, mind good luck, mind good fortune. Para talagang maramdaman nyo yung mga swerte na yan. For some of you guys, no, parang meron kayong, if you are, well, kahit naman nagtatrabaho or nagnenegosyo guys, mararamdaman nyo yung tough competition. Pag sinabing competition, di ba? Kompetensya. So, lahat naman merong ganyan. Merong competition sa trabaho, merong competition sa negosyo. Hindi naman yun nawawala kasi part ng society natin as long as friendly competition siya. Pero dito sa mga competition na to guys, parang lalo lang lumalabas yung parang lalong napipiga yung utak mo, no? Parang ano kayang pwede kong gawin para mas maging better ako, para mas maging maayos ako, para mas umangat ako, yung ganyan. And when it comes to competition guys, always focus on yourself, no? Becoming a better version of yourself kesa dun sa competitor mo. Kumbaga wag mong hilahin pababa yung competitor mo para lang magmukhang maganda ka, mas mukhang magaling ka. Wag ganun guys, no? Crab mentality yung tawag doon. And hindi yun beneficial mga kapiksi kasi bad intentions yun, therefore may balik din siyang bad karma. Dapat pagdating sa competition, you always focus on yourself, focus your energy on yourself, becoming a better version of yourself, yung mga service mo, yung mga produkto mo, yung ginagawa mo, yung performance mo, no? So it's all about you, not about the other person. Yung ibang tao, kung sila mga competitors mo and sila ay nagsasucceed, deserve nila yun kasi effort nila yun. Okay? The same ways, likewise, kapag ikaw naman yung nag-succeed, deserve mo rin yan kasi effort mo rin yan. Okay? So, wag na wag kayong manghihila ng ibang tao pababa mga kapiksi. And parang meron din tumutulong sa inyo guys. Yung iba sa inyo maaari kayong makatanggap ng mga financial help sa ibang tao na malapit sa inyo. Meron tutulong sa inyo sa inyong kaperahan, finances. Pwedeng may magpadala ng pera sa inyo. Guys, so magpasalamat kung iyan ay natanggap nyo mga kapiksi. And kapag dumating naman yung time na ikaw naman yung nakaluwag-luwag, ikaw naman yung tumulong sa kapwa mo. Okay? Alright. So, yan ang iyong money reading. Pisces, napakaganda kasi nasa yung energy of good luck and good fortune. So, i-mind mo yan sa comment section. Ito yung mga money manifesting techniques, guys. Bubunod tayo ng isa dito. Shuffle ko muna. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo
para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, gusto mo bang yumaman? Kapiksi, kung gusto mong yumaman at umadlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, guys, may sale tayo hanggang December 31, Christmas promo natin yan. Ilang araw na lang yun natitira, guys, kaya mag-avail na kayo. Meron kayong 10% discount plus 1 free pampaswerte subliminal. Sobrang ganda talaga, mga kapiksi. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, guys, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, ito yung money manifesting techniques para sa inyo. Basahin muna natin, mga kapiksi. Positivity. Always do your best to direct your thoughts in positive and productive directions. Focus on life-affirming and joyful thoughts. Train yourself to avoid negative, pessimistic, self-defeating, and critical thoughts and emotions because this will block the flow of abundance. And guys, ito yung paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo. Hindi ko alam kung matagal na kayo nanonood dito sa ating channel. Pero lahat ng negative thoughts and negative assumptions nyo and negative emotions nyo, nagsisilbing balakid yan sa buhay nyo. Okay? Hindi lang para sa kasaganaan, kundi life in general, mga kapiksi. Alright? So, yung mga sample ng negative emotions, lahat na lang negative na maisip nyo. Anger, galit, anger, hatred, resentment, grudges, sa pagdating sa pera, yung mga complaint, yung pagrereklamo, yan, stress, worries, anxieties, yung pag-iisip ng problema, yan, number 1 block yan sa kaperahan, mga kapiksi. And imbis na swertehin kayo, lalo kayong mamalasin kapag paulit-ulit kayo na nag-spiral sa mga ganyang negative thoughts, assumptions, and negative emotions. So, baliktarin nyo, guys, you have to focus on positivity. Kahit na negative yung nangyayari sa inyo, guys, kahit na minamalas kayo, feeling nyo ang hirap-hirap ng buhay nyo, trick yourself, no? Into feeling good by thinking positive thoughts. Sa isip yan magsisimula, guys, kasi pag maganda yung iniisip nyo, susunod yung emosyon nyo. Yung emosyon, guys, kasi sumusunod lang yan sa pattern of thoughts nyo. Kung puro problema yung iisipin nyo, guys, at puro reklamo, natural lang na makaramdam kayo ng negative emotion. Masasayahan ka ba kapag puro problema yung iniisip mo? Di ba? Hindi. So, instead na isipin nyo yung mga problema nyo, isipin nyo yung mga bagay na grateful kayo. No? Ibig sabihin yung mga maliliit na bagay na meron kayo sa buhay nyo. The more na you give thanks for those blessings, kahit maliit, mga kapiksi, you will feel good. You will start to feel good. Kahit pala mahirap ako, meron pa rin kaming sweldo. So, salamat. Kahit pala maliit yung sweldo ko, nakakabili pa rin kami ng pagkain. Thank you. Diba? You will start to feel good. Kesa naman dun sa, ano ba yan? Ang liit ang sweldo ko. Ano ba yan? Puro na lang utang. Ano ba yan? Puro na lang problema. So, nakikita nyo yung difference, diba? Sa tono pa lang, mga kapiksi, yung pagrereklamo versus dun sa pasasalamat. So, you have to shift more on gratitude, guys. And kapag kasi palagi nyo yung ginagawa, lumalayo kayo sa pagrereklamo hanggang sa dumating yung time na hindi na kayo magrereklamo kasi puro thank you na lang, nasasanay na kayong mag-thank you, and sooner or later talagang makikita nyo na nagiging maganda yung pagbabago sa kabuhayan nyo. Unti-unting gagaan yan, guys, hindi man mabilisan because you have to reprogram your subconscious mind and it will feel naturally. Kapag ka okay na yung pakiramdam nyo, makikita nyo unti-unti magiging okay din yung kabuhayan nyo. Okay? So, sana natutunan nyo to, guys. For more manifesting techniques, pwede kayo mag-join dito sa ating, i-click nyo lang itong join button dito sa video na to, guys. O kaya naman itong link na to. Yan. Kapag member na kayo, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation. Nagtuturo ako ng manifestation techniques, mga kapiksi, para hindi kayo mahirapan. Alright? Okay.
So, yeah, comment down below guys if naka-resonate kayo. Happy 2024 sa inyong lahat. Ito yung ating 2024 kapalaran guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.